Okay po, isa po muling mapagpalang hapon sa atin lahat. Welcome po muli sa ating gawain. Kami po muli ang Walls of Salvation Christian Church na hindi po magsasawang pahayag ng salita ng ating Panginoon. Tunay nga po, wag po natin kalimutan na i-share po itong ating live video ngayong araw na ito. Nang sa gayon po, hindi lang po tayo yung mapalakas spiritually, kundi maging po yung mga kaibigan natin, yung pamilya po natin. At wag din po natin kalimutan na mag-comment po kung na-bless po kayo sa salitang i-share po ng ating pastor na galing sa ating Panginoon. Hallelujah! Bago po tayo mag-start, pangungunahan po tayo ng isang panalangin ni Sister Crystal. Okay, let us all rise up and pray. Dear Lord, thank you for this day, Lord. Thank you for gathering all of us safe and sound to church right now. And Lord, for this afternoon, we just pray that you move among us, that your Spirit touch every single person in this room, Lord. With that, Lord, may we feel your holy presence as we continue to praise and worship you for this afternoon, as well as listen about your word, O God. And right now, Lord, I would just like to pray for continuous blessings for every single person here, Lord. And I pray for protection and also wisdom and guidance as we continue to praise and worship you this morning. All these things we ask and pray in Jesus' name. Amen. 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 Sa muling malakas ang palakpak para sa ating Panginoon. Nabuhay. Hallelujah. Handa na po ba tayo magpurit, sumamba para sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. We praise your name, Lord Jesus. Tunay ngang merong galak at may tuwa sa inyong piling, Panginoon. Hallelujah. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos, na hatid
Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri para sa ating Panginoon. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Minsan pa, wagas na papuri para sa ating Panginoon. Hallelujah! Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Huwag po tayo mahiyang umawit at buksan ang ating bibig para sa ating Panginoon. Luwalhatiin siya. Minsan pa, wagas na papuri. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw. Hallelujah. We praise you, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, kami nagagalak, Panginoon, na bigyan ka ng papuring pangsamba para sa hapon na ito. Tunay nga ikaw ang aming tinataas, Panginoon, pinapasalamatan sa kabutihan niyo po at katapatan niyo po sa amin sa araw-araw, Lord. We praise your name, Lord Jesus. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Patuloy po natin siyang papurihan. Hallelujah. Praise you. Praise you. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw lamang, sa iyo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod
habang buhay, O Jesus, Ikaw lamang. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko.
Tunay nga po, Panginoon, Ikaw lamang po ang aming pinupuri, Lord Jesus. Ikaw lamang po, Panginoon, ang nararapat, Lord Jesus, sa aming papurit pagsamba, Lord. Tunay nga po, Panginoon, kami nagpapakumbaba, Lord Jesus, sa inyo, Lord Jesus. Tunay nga po, Panginoon, patuloy na papagamit sa inyo, Lord Jesus. Sa inyong presensya, Lord Jesus. Tunay nga po kayong patuloy na kumilos, Lord. Patuloy na magbago sa amin, Lord Jesus. Hallelujah. Praise you. Ika'y doon sa krus, ako'y pinatawad ng iyong abag at biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko, sa Diyos na karapatan, buhay ko iaalay. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Tuwan ang puso ko'y iyong binuksan, dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli, papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri
praise you, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, lahat ng papurit pagsamba, Panginoon, tanging sa iyo lamang po namin inaalay, Lord Jesus. We praise your name, Lord. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong kumonekta sa presensya ng ating Panginoon, sa pagtaas po ng ating mga kamay. Praise the Lord, praise the Lord. Yes, Lord God, we honor you this afternoon. Tunay nga po lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, parangal, at pasasalamat ay amin pong ibinibigay sa inyo. Lord, nataos po sa aming mga puso, gintuman o pilak ay wala po kami, Panginoon. Bagkus ko ano po yung binigay ninyo sa amin, at yun po ang aming mga tinig, O Diyos. Aming puso na puno-puno ng pasasalamat sa lahat ng ginawa niyo po para sa amin. Panginoon, yun po ang aming inaangat, tinataas po sa inyong tanging pangalan lamang, Panginoong Jesus, sa inyong trono, Lord God, dahil kayo lamang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng ito. We honor you, we magnify you, and we glorify you. Hallelujah. In Jesus Christ's name, we pray. Everybody say, Amen and Amen. Palakpak po sa ating buhay ng Diyos. Amen. Bago po tayo umupo, mga kapatid, I want us to join hands together. Join hands together across the aisles. Kapit-kapit po tayo ng kamay. Kung hindi po kayo nanonood ng balita, o kung nanonood kayo, I'm sure narinig na po ninyo na nagkaroon ng malakas na lindol sa Bangkok, Thailand, no? At nasundan po ito sa Myanmar, and I think also in China. Sa Bangkok, Thailand po, 7.7 magnitude ang lakas ng isa po yun sa pinakamalakas, 7.7, no? Meron nga doon talagang kasalukuyang kinoconstruct na building, talagang under construction pa, mataas na po yung building, gumuho lahat. So yung mga sinabulan ng mga construction worker ay nabaliwala. Hindi ko lang po alam na wala po nasawi sa mga construction workers. At ayon po sa Phibox experts, kaya sabi po nilang ganyan na kaya nga maaari pa rin pong mangyari yung tinatawag na the big one. Alam niyo yung the big one? Ito po yung malakas na lindol na inaasahan gawa ng West Valley Fault. Yung West Valley Fault po, yung magmula Bataan yata hanggang Muntinlupa. Pag yan daw po ay kumilos at dumadaan yan Quezon City hanggang doon po sa Laguna de Bay hanggang Muntinlupa o Cavite. Pag yan daw po ay gumalaw, ay talagang malakas po, napakalakas po ng lindol na mangyayari. Ipag-pray po natin na hindi yan mangyayari in Jesus' name. Amen? Bago pa po ng pandemic, may mga ganyan na pong usap-usapin at ipinanalangin po natin yan sa Panginoon. Sa biyaya ng Lord ay hindi po mangyayari yan in Jesus' name. Panghawakan po natin ang pangako niya sa 2 Chronicles 7:14. Sabi pong ganyan, if my people who are called by my name will humble themselves, pray, seek my face, and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, forgive them their sins, and heal their land. Amen? Yun po ang pag-pray po natin, no? Ipag-pray po natin na patuloy po hihilumin, pagagalingin ni Lord ang sugat ng ating bansa, ang ating lupain. Kasi itong fault na ito, parang sugat yan no? Yung fault na tinatawag, parang pong sugat yan. Nawa, tahiin, hindi lamang tahiin ng Diyos, bagkus talagang mawala na po yung West Valley Fault. Amen. Meron ba imposible kay Lord? Walang imposible sa Diyos. Amen po. Kaya mga kapatid, dumulog tayo sa panalangin, magpakumbaba po tayo at mamagitan po tayo sa ating bansa. Ihingi po natin ng tawad kung ano pong mga bagay na
na kasalanan ng ating bansa, ng ating mga leaders in the past. Let us intercede, mga kapatid, no? Nang sa ganon ay talagang hindi po mangyayari ito pong tinatawag na the big one. Come on, let's pray. Lord, kami po'y dumudulog sa presensya po ninyo muli sa hapon na ito. At taos puso po kami nagpapasalamat sa inyong pong katapatan, sa inyong pong grasya at biyaya na alam po namin ay sagana, Panginoon. Kaya Lord, sa punto pong ito, amin po tiyataas sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Lord, hindi po iiral ang takot sa aming mga puso, kundi pananampalataya sa inyo. At Lord, kami po ay humihingi ng tawad, hinihingi po namin ng tawad anumang kasalanan ng aming bansa in the name of Jesus. Yung mga nagawa po namin, mga leaders namin in the past at sa kasalukuyan, Lord God, ay ito po ay itinataas po namin sa inyo at inihihingi po namin ng tawad, Lord God. Hallelujah. Have mercy on our nation, Lord, in Jesus Christ's name. At Lord, tinataas po namin itong West Valley Fault. Kayo po magpahilom nito, O Diyos. Huwag nyo lamang po tahiin, kumbaga, bagkus mawawala na po ang West Valley Fault, Lord God, in Jesus Christ's mighty name. At hindi po mangyayari ito pong kinakatakutan ng mga eksperto na the big one. Lord, you are the biggest one. Mas mataas kayo, mas makapangyarihan kayo. Mas malaki ka po, Panginoon, sa lahat ng suliranin na maaari po namin maranasan. Dahil kayo po ay may akda, kayo po ang may likha ng langit at ng lupa, O Diyos. Hallelujah. At kayo rin po ang nakakaalam kung paano gagamutin, kung paano hihilumin, Lord, anumang problema, anumang sugat ng aming lupa sa aming bansa. Thank you, Lord God. In Jesus Christ's name, we pray. Everybody say, Amen and Amen. Palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, let's welcome one another with the love of the Lord. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, pwede magyakapan. Lalaki sa babae, pwede magkamayan. Sabihin nyo sa bawat isa, mahal na mahal ka ng Diyos. Hallelujah. May lalapitan, ikaw ay susang
mapagpalang hapon po sa lahat. Tayong lahat ay makakaupo na sa presensya ng Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Yan. Tanungin mo katabi mo, kapatid, sabihin mo, masaya ka ba? Alright. So, yun po, no? Patuloy po natin ipanalangin ang ating bansa, timbahay, at yung mga nandito po sa ating bulwagan. Patuloy po natin ipanalangin ang ating bansa na itong the big one. Kumbaga, bumabalik na naman yung balita, no? Ay hindi po mangyari sa ating bansa. Amen? Kasi pre-pandemic time talagang binabalita po ito na maaaring mangyari dahil sa mga sunod-sunod na mga lindol during that time. Okay? So, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Amen. At ang promise ni Lord sa Psalm 91 basta tayo ay magkukubli, magpapakupkop sa ating Panginoon. Sabi ganyan, 1,000 may fall at your side, it will not come near you. Amen. Magbagsakan man daw paligid, hindi yan lalapit po sa atin. In Jesus' name. Alright. So sige po. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Okay, so kung meron po kayong mga notebook, ballpen, dapat meron po kayo tinatawag ng sermon notes, no? Para lahat ng naririnig po natin dito ay naisusulat po ninyo. Para po pag uwi ninyo sa bahay, meron kayo nare-review. Okay? So, sige po. Tanong. Yan. Alam niyo po ba to? Nababasa niyo? Yan. Ito po yung tinatawag na Bataan Death March. Okay? Kailan po nangyari yan? At ano ba itong Bataan Death March? Ang Bataan Death March po, ang ruta po nito ay simula sa Bataan hanggang San Fernando, no? 65 miles. Ganyan po kalayo. Ito po ay binibilangan ng mga Pilipino at mga Amerikano na sundalo na tinatawag na POWs or Prisoners of War. Okay? Na nagsimula po yung kanilang pagmarcha o paglakad from Mariveles and Bagak sa Bataan at magko-convert sa Pilar at patungo sa San Fernando. Yan. Nangyari po ito noong April 10, 1942. Okay po? At dalawang grupo po ito na magko-converge sa Pilar. Ang ruta po, yun nga, simula sa Bataan Peninsula, at ang kondisyon po nito, yung mga prisoners po nito ay talagang napakatindi po ng kanilang kondisyon, no? Yung iba sa kanila, payat na, mainit yung, talagang panahon ito na mainit, at minsan umuulan, at wala po silang sapat na mga medisina o gamot. At marami sa mga prisoners of war during that time ay talagang namamatay because of starvation at beatings o yung pagpaparusa sa kanila. At yung mga nakapaloob po dito, ang estimate is around 60,000 to 80,000 POWs. Okay? At yung mga nagagwardya sa kanila, bawat isang sundalo, ang toka niya ay 100 na mga prisoners. Okay? Imagine 60,000 to, o at least 60,000 to 80,000, no? At iilang mga sundalo ang nagbabantay sa kanila. Ang Bataan Death March ay naaalala bilang isang trahedya kasama ang mga Pilipino na talagang nagdusa nito. Sino po rito ang may kinuwento sa inyo na nanay o magulang o lolo na nakaranas ng Second World War? Meron po ba? Ayan, no? Meron. Naalala ko nung si Papa kinukwento sa amin, matindi karanasan niya. Bata pa lang daw siya, I think 9 years old. Pag sila ay dadaan sa Campo Santo, doon nila nakikita yung mga Pilipino na
nahuli na parang espiya, naghuhukay, tapos pag nakahukay na sila ng malalim, habang nandun sila sa loob ng hukay, doon sila pinagbababaril. No? Tapos tatabunan na lang. At naranasan po ni Papa during that time, World War II, no? Nakikita niya, merong isang nahuli na espiya, tinalian yung likod, may piring yung mata, tapos ginawa nung commander nila, di ba, meron silang mga samurai, tinaga yung leeg, sorry kung medyo morbid isensor na lang natin, tinaga yung leeg, yung ulo gumulong, tapos yung katawan nakatakbo pa. Wala ng ulo, nakatakbo pa yung katawan, tapos yung dugo sumisirit. Kitang-kita yan ni Papa, kinukwento niyan sa amin. Tapos meron pa daw, minsan pinapahiga yung mga nahuli na mga kalalakihan. Tapos habang nakahiga na nakagapos, lalagyan ng tela ang mukha at bubuhusan ng mga balde-balding tubig ang mukha, nakakainom sila. Tapos ginagawa ng mga Hapon, during that time, lulundagan yung tiyan. Siyempre, punong-puno ng tubig. Ano mangyayari pag nilundagan yung tiyan? No? Talagang yung tubig ay kung saan-saan lumalabas. Yung iba sa mata, yung iba, mga ganon. Ganon po katindi po yung trahedya ng mga nung panahon po ng Second World War. At ang pinakamatindi po, ito tinatawag na Bataan Death March. Ito po ay ginanap nung malapit na pong matapos yung gera. Yung susuko na po yung mga Hapon. Okay? Wala na sila mapakain. Anong gagawin nila? Sige, magmarcha kayo. Kung sino mabuhay, swerte nyo, ika nga, no? Mapalad kayo kung mabuhay. Pero marami po talaga habang nagmamarcha, isa-isa, bumubulagta na lang sa kalsada at namamatay. Pero yung iba talagang para sila ay makaligtas, sige, magmamarcha ako, titiisin ko to para ako ay mabuhay para sa pamilya ko. Parang ganun yung iba, no? Ganun ang pananaw ng iba. Meron po kami lolo, may mga uncle sila mama na nabuhay. Amen? Bakit? Kasi habang naglalakad daw, pag nakalingat yung mga gwardya, yung mga taong meron, kasi may mga tao na talaga nanonood ang ginagawa ng mga ibang sundalo, nagpapakatihulog sa kalsada at rorolyo, no? Magugulong-gulong sa kalsada doon sa mga tao, tapos itatago na ng mga tao. Kaya yung iba nakakatakas. Isa po doon yung kamag-anak po namin. So yun po, no? Yung iba talagang for them to be free, makalaya, ay tiniis po nila yung tinatawag na death march. Amen? Now, bakit ito ang introduction natin? It's because, ulit, ang ating pong annual theme is contending for the faith. Alinsunod po yan sa ating pag-uusapan sa hapon na ito. Pero bago yon, andito na po tayo sa pinakauna. This is the last Sunday of our first quarter. Amen? Kasi last Sunday na to ng March, di ba? Ang pinag-aaralan natin is about yung letter U sa ating acronym na URGE. Yan po yung understanding the truth. Kasi hindi po natin maipaglalaban ang ating pananampalataya kung hindi po natin ito nauunawaan. Amen. At ngayong buwan ng Marso, ang pinag-aaralan po natin is about the sovereignty of Jesus Christ. Sa Tagalog po, yung kapamahalaan, yung kapangyarihan, o yung kataas-taasan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Pag sabi kasi sovereign, mataas. Okay po? Naniniwala ba kayo na si Kristo ay kataas-taasan? Amen? Kasi kung tayo ay naunawaan natin na si Kristo ay kataas-taasan, na wala siyang kapantay, siya ang higit sa lahat, mga kapatid, kung maunawaan mo yan, anumang problema mo, hindi ka mangangamba. Amen? Dahil alam mo, si Kristo, na kataas-taasan, ay kayang lutasin anumang problema natin. Amen? Kaya kailangan po natin maunawaan yan. Amen po? Kasi may mga Kristiyano, kung may problema, alam niyo yon, parang yung iba nababaliw, yung iba hindi alam kung may kalutasan pa ang kanilang problema. No? Kasi hindi nila kilala ang kapangyarihan ng Diyos.
At yun ang kailangan po nating maunawaan. Amen. So ngayon po, ang pag-aaralan natin for the last topic natin for this March is Jesus Christ, sovereignty over the devil and demons. Nung first Sunday, pinag-aralan natin Jesus Christ sovereignty over sin. Nung second Sunday, over death. Nung third Sunday, it's about Jesus Christ sovereignty over sickness and diseases. Last Sunday, naalala niyo yung topic na Sunday? Jesus Christ sovereignty over poverty and lack. Okay? Minsan nakakaranas tayo ng kakulangan, di ba? Pero mas mataas si Kristo sa kakulangan natin, kaya kaya niya na tayong i-provide. Amen? At ngayon po, is Jesus Christ sovereignty over the devil and demons. Bakit natin kailangang maunawaan ito? Dahil mga kapatid, habang nandito tayo sa mundo, may kalaban pa rin tayo. At ang kalaban natin, no? Kasi iba, basta nabanggit yung salitang demonyo, napapatingin kay mister. Amen? Alam niyo mga demonyo, tingin ka agad kay mister. Kasi pastor kasal demonyo, hindi yan demonyo. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, hindi siya demonyo. Okay. So, kailangan po natin maunawaan paano natin matatalo ang kalaban na ito na hindi natin nakikita. Amen. Kasi di ba minsan, merong eskwelahan dito sa Parañaque, merong estudyante inaalihan ng demonyo. No? May mga ganong pangyayari. Ano gagawin mo? Tawagin si pastor! Pastor! Paano kung malayo si pastor, di ba? Yung tao nangingisay na. Dahil inaalihan ng demonyo. Ano gagawin mo? So we have to understand how to deal with this. Amen po. Ang teksto po natin ay hango sa Colossians chapter 2, verse 15. Pwede po ba tayong tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos? At basahin po natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, and. Having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Sa Tagalog, sabi ganyan, at ng kanyang tanggalin ang kanilang mga armas ng mga makapangyarihan at mga otoridad, ay kanya silang ginawang kahiya-hiya sa publiko at nagtagumpay sa kanila sa pamamagitan ng krus. Amen. Tayo pong lahat ay panandalian yung mukha at pumikit at manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa salita ninyo sa hapong ito at sa aming pong patuloy na pag-aaral patungkol po dito sa paksang your sovereignty over your sovereignty, Lord God, at ngayong hapon na ito, ang inyong pong kataas-taasan o kapangyarihan laban sa dyablo at mga demonyo. Lord, mangusap ka po sa amin at maunawaan po namin ang kahalagahan nito at ang kapangyarihan ninyo nang sa ganun, Lord God, hindi na kami magpapadaig, hindi na kami magpapadaya. Bagkus kami po ay makakapamuhay ng may katagumpayan sa araw-araw. Salamat po, O Diyos. Patuloy niyo po itago ang inyong lingkod sa inyong kalawalhatian at pawang salita niyo lamang mamutawi sa aking bibig at titimo sa puso ng bawat isa. Lord God, I pray, lead us by your Spirit this afternoon. And I submit myself under your leading and your anointing. In Jesus Christ's name we pray. Everybody say, palakpak sa ating buhay na Diyos. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan. Now, allow me to share our topic, our title for this afternoon, Death March. Sabi natin, Death March. Bakit Death March? Mamaya po. Ang subtitle natin, Jesus Sovereignty over Devil and Demons. Okay? Kita niyo yung picture? Ito po ay, ano lang, kumbaga, parang image lang ng ating Panginoon. At kita niyo yung mga demonyo na kanya pong parabagang pinaghaharian, no? Ibig sabihin ay kanya pong nalupig, okay, na hindi makatingin sa kanya.
Okay, so tanong. How did Jesus establish His sovereignty over the devil and demons? Paano na italaga ng ating Panginoon ang kanya pong soberenya? Ayan, pinag-uusapan ngayon yung soberenya, di ba? Ibig sabihin yan yung iyong kapamahalaan, di ba? Laban sa demonyo, sa diablo at mga demonyo. Meron po tayong three major points. All right? At ang acronym po natin ay medyo kakaiba. Ito po ay DST. Ano ibig sabihin ng DST? Na alam ninyo. Ano po? Ayun, daily saving time. No? Hindi po yan, okay? Pero sa military, merong DST na tinatawag. Okay? Ewan ko lang kung maalala na ni Brother Kit. Ang ano po ng DST sa military is Decision Support Tool or Template. Saan ito ginagamit? Ito po ay isang military planning tool used to map potential situations and necessary responses with a given operational environment. Okay po? Ito daw DST, yung Decision Support Tool or Template, para itong plano ng military na kanilang ginagamit para kung anumang mga sitwasyon ay kanilang masolusyonan. Okay po? Sa kanilang mga operasyon. So, yan lang naman po yan. Anyway, ngayon po sa ating konteksto, ano itong DST na ginawa ni Lord para kanyang maitalaga ang kanyang soberenya laban sa diablo at sa mga demonyo. Okay? Mahalaga po yun. Number 1, ayan. Okay, bago ko po i-share sa inyo, tandaan po natin, yes, Jesus is God. Amen? Naniwala kayo na si Kristo ay Diyos? Bago nagkatawang tao si Jesus, Diyos na po siya at makapangyarihan siya. Siya may likha ng langit at ng lupa. At bakit kinakailangan niyang bumaba po dito sa lupa? Kasi, ito po kung babasahin po natin ang Genesis, no? Bigyan ko lang po kayo ng background. Bago nagkasala si Adan at si Eva, matapos likhain ng Diyos si Adan at si Eva, anong sabi ng Diyos kay Adan at kay Eva? Sabi niya ganyan, have dominion over the earth, over the fish of the sea, birds of the air, and all the creeping creatures. Okay? Ibig sabihin, pagharian ninyo. Binigyan po si Adan at si Eva ng kapamahalaan. Sabi natin authority. Ipinagkatiwala ng Diyos ang buong mundo kay Adan at kay Eva. Hello. Lalo na po yung hardin ng Eden, no? Para kanilang pangasiwaan. Okay? So, meron po silang tinatawag na authority. Sabi natin authority. Now, ano po nangyari? Diba? Dumating yung ahas. At unang tinukso si Eva. Okay po? Nung tinukso si Eva, nadamay pati si Adan. Kaya ano po nangyari? Yung kanilang authority ay isinuko po nila sa diablo. Amen. Yung kanilang kapamahalaan ay isinuko nila sa diablo, no? Practically, kaya nga po simula po noon, ang diablo na po ang naghari dito sa mundo. Hello. Kaya nga po pumasok na yung sakit karamdaman, itong mga lindol, lahat ng mga salot, lahat po yan ay dulot ng kasalanan. Kaya nga po, sa Luke chapter 4, ayun, kaya ang ating Panginoong Hesus ay kinakailangan bumaba. Para yung authority na yon na nawala sa Garden of Eden ay kanyang mabawi. Nasusundan po ninyo? Okay. At mababawi lang niya yon kung siya po ay talagang magkatawang tao at harapin ang diablo. At kanyang malupig ang diablo. Okay? Now, nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus at sabi sa Luke chapter 4, diba si Kristo ay tinukso din? Amen? Tinukso siya, sinubukan siya tuksohin ng diablo at yung pinakahuling panunukso
kay Hesukristo, dinala po siya doon sa tuktok ng mataas na bundok. At sinabi sa kanya ng dyablo, sa isang iglap, pinakita lahat ng kaharian ng mundo. At kung babasahin niyo yung Luke chapter 4, sabi po doon, pagdakay, pinakita niya ang ang lahat ng kaharian ng mundo. At sinabi kay Jesus, sabi ganyan, lahat ng ito, lahat ng kaharian ay ibibigay ko sa iyo. At ito sabi ng dyablo, dahil yan ay ibinigay din sa akin. Sino nagbigay sa dyablo ng authority na yon? It was Adam. Si Adan. Sabi natin si Adan. Okay? At inaalok ito ng dyablo kay Kristo. Alam naman natin, hindi bumigay si Lord, di ba? Amen? Kasi merong catch. Anong sabi ng dyablo? Ibibigay ko lahat yan sa iyo kung ikaw ay yuyukod at sasamba sa akin. Tingnan nyo, talagang tuso ang dyablo no? Kumbaga, siya pa rin ang maghahari. No? Anyway, hindi po bumigay ang ating Panginoong Jesus. Amen. Kasi kailangan niyang mabawi ang tinatawag na authority legally. Sabi natin legally. Okay, so binigyan ko lang po kayo ng background. No? Now, anong ginawa ni Lord kung bakit po niya na-establish o naagaw yung authority? Ito pong lahat ay nangyari sa krus ng Kalbaryo. Sabi natin sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung babasahin po natin yung mga unang talata, doon po yan nakapaloob. Isa-isahin po natin. So number 1, anong ginawa ni Lord? No? Nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, He disarmed them. Sino yung them? Diablo at yung kanyang mga demonyo. Okay po? Basahin natin ating teksto. Sa Colossians chapter 2 verse 15, sabi rito, and having disarmed the powers and authority, at matapos niyang kunin lahat ng mga sandata o armas ng mga kapangyarihan at ng mga otoridad. Ito po mga kapatid, we have to understand, sa alapaa po, may mga naghaharing mga spiritual forces. Pastor, sino itong mga to? Ito po yung tinatawag ng mga fallen angels. Okay? Yung mga demons, yung mga demonyo, dati po silang anghel ng Diyos. Hello? Dati po silang anghel ng Diyos. Dati po sila nasa langit. Isa po doon si Lucifer. Okay po? Kaso, si Lucifer ay nagrebelde sa Diyos. Gusto niya maging katulad ng Diyos. Nagkaroon po siya ng pride sa kanyang puso. Gusto niya maging katulad niya ang Diyos. At gusto niya itaas ang sarili niya. Maging kapantay niya ang Diyos, no? Pero wala nang naitatago sa Diyos. Nung nalaman niyo ng Diyos, ano ginawa ng Panginoon? Siya ay pinabagsak dito sa lupa. Amen. Kaya nga minsan, pag may nagsasabi sa akin, alam mo, Pastor, hulog ka ng langit. Minsan kinakabahan ako Kasi ganyan ginawa kay Lucifer hinulog sa langit. Alam naman po natin, ibig sabihin ng hulog sa langit, di ba? Ibig sabihin, you are a blessing from God. Amen? Okay na yung hulog sa langit, wag yung hinulog sa langit. Amen. Tanongin mo mga katabi mo, hulog ka ba ng langit? Okay. So, sige po. Ginigising ko lang kayo. So, dito po, no, ay talagang dinisarmahan ng ating Panginoon ang dyablo at ang kanyang mga demonyo. Ang tanong, Pastor, ano ba ang armas ng dyablo at ng mga demonyo? Ito po yun. Isa po doon ay yung kasalanan. Sabi natin kasalanan. Ayan. So, anong ginawa ng ating Panginoon? He freed us from the bondage of sin. Amen. Halimbawa, Brian, pwede kang tumayo. Pwede kang kumuha ng kable sa loob. Yan. Kuha ka ng kable sa loob. Kuya Rio, pwede kang tumayo. Yan, si Kuya Rio.
I just want to illustrate this. Paki-check, make sure nakikita sa camera. Isa lang. Ang dami naman yan, haba. Okay, sige, okay lang yan. Kuya Rio, lika rito. Kuya Brian, lika rito. Tingnan nyo to ha. Kunyari si Kuya Brian, he represents mankind. Tao na hindi pa nakakilala kay Kristo. Amen? Ngayon, si Kuya Rio, although hindi naman niya kamukha, no? Kunyari, siya yung Diablo. Kunyari lang. Okay? Huwag ka mag-alala, hindi mo kamukha. Okay? Mas guwapo ka daw, joke lang. Okay, halimbawa siya yung Diablo. Okay. Bago tayo nakakilala kay Kristo, tayo po ay alipin ng kasalanan. At ang may hawak, ang may control, ang Diablo. Amen? Maliwanag. Okay, sige. Dahil nakatanikala sa kasalanan, saan mo gusto pumunta? Sige. Kahit saan gusto pumunta ni Kuya Rio, balik ka rito. Walang magawa ang tao. Tama? O lika, mag-inuman tayo. O sige. O lika, manigarilyo tayo. O sige. Huwag mo tatanggalin. Okay. Sige, ikot mo lang siya. O lika, doon tayo sa patay sindi. Kahit saan dalhin ang tao, walang magawa. Tama? Kasi tayo ay nakatanikala. Amen. Sa mga estudyante naman, uy, mangopya ka. Uy, sige. Di ba? Kaya yung mga estudyante minsan parang nagiging giraffe. Ang hahaba ng leeg. At luwa na yung mga mata. Saka pangongopya. Lahat ginagawa ng Diablo, wala tayong magawa. Sabihin natin, walang magawa. Bakit? Kasi tayo ay bondage to sin. Tayo po ay alipid ng kasalanan. Amen. Anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? Sa Colossians chapter 2 verse 13, yung pinakauna, sabi ganyan, when you were dead in your sins, tingnan nyo, kung ang tao ay dating namumuhay sa kasalanan dahil sa ginawa ni Adan at ni Eva, tayo pong lahat ay naging makasalanan. Amen. At tayo daw po ay mistulang patay. Tayo daw po ay patay. Hindi lang mistulang patay, tayo ay patay. Pag sinabing patay, malayo sa Diyos. Okay po? When you were dead in your sins, sabi ganyan, and in the uncircumcision of your flesh, listen, God made you alive with Christ. Anong ginawa? Ayan, Brother Kit, pwede kang tumayo. Yan. Dito ka, Kuya Kit. Yan, dito. Si Brother Kit, kunyari, siya si Jesus, okay? Ayan. Sabi sa Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at kahit anong gawin natin lumapit sa Diyos, subukan mong lumapit sa Diyos. Nakakalapit ka ba? Bakit? Kasi may humihila. Alin? Kasalanan. Kaya nga sabi ganyan, for all have sinned, lahat ay nagkasala at hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil sa kasalanan. Amen. As sabi sa Romans 6:23, for the gift of God is eternal life, for the wages of sin is death. Dahil malayo tayo sa Diyos noon, tayo ay patay. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Sabi rito, when you were dead to sins, dahil hiwalay tayo sa Diyos, and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive. Kailan tayo binuhay? Nung dumating ang ating Panginoong Jesus, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Sabi nito, He forgave us all our sins. Anong ginawa ng ating Panginoon? Yung nakatanikala sa atin. Ano ginawa? Ayan, ang buhok. Sige, tinanggal ang tanikalan ng kasalanan at tayong lahat ay pinalaya ng ating Panginoon. Amen. Now listen, at dahil tayo ay nakay Kristo na, sabing ganyan, God
made you alive. Sabihin mo sa katabi mo, mukha kang buhay na buhay ngayon. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Maraming salamat po. Sige, makakaupo na po kayo. Ayan. Naunawaan ninyo mga kapatid? So, yung isang pero nga ulit, kuya. Yung isang sandata ng dyablo sa tao, yung kasalanan. Amen? At ito po yung isang tinanggal. Sabi natin, tinanggal. Lika rito ulit, Kuya Rio. Yan. Kunyari lang naman Kunyari ko yung dyablo, no? Sa'yo galing ang kasalanan, ang panunukso. Ang ginawa ni Kristo, yung kasalanan na nakatanikala sa atin, tinanggal ni Kristo at tayo ay pinalaya. Amen. At ngayon, wala nang hawak ang dyablo sa buhay natin. Hallelujah! Amen. Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na. Woohoo! Sino mga malaya dito? Praise God. Okay, so tuloy po tayo mga kapatid. No? So yan po ang ginawa ng ating Panginoon. Tayo ay kanyang pinalaya mula sa tanikala ng kasalanan, from the bondage of sin. At sabi sa Ephesians chapter 1 verse 7, sa pamamagitan niya ay meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang kapatawaran ng mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang ng biyaya ng Diyos. Amen po. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad ka na. So no more guilt. Kaya kung anong kasalanan na nagawa natin noon pa, nung grade 1 ka, nung grade 5 ka, nung high school ka, kapatid, basta nadali ka kay Kristo, tinanggap mo siya sa iyong buhay, hallelujah, pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Sino pinatawad na rito? Praise God. Basta humingi lang tayo ng tawad. Amen? Basta lumapit ka kay Kristo, humingi ka ng tawad, manali ka sa Kanya, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Amen po. Pangalawa, He canceled the penalty of the law. Kaya nga yung Old Testament, noong una, di ba? Pag sabing Old Testament, unang tipanan. Yung mga tao nun, para maligtas, kailangan sumunod doon sa lahat ng batas ng Diyos. Hindi nga masunod ng tao. Tama po. At dahil hindi masunod ng tao, yung batas ng Diyos, may karampatan po yung parusa. Sabi natin parusa. May karampatang penalty yan. Amen? Pero, anong ginawa ng ating Panginoon nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo? Kinansela na po yung tinatawag na penalty. Sabi natin yung penalty. Saan natin makikita? Sa Colossians chapter 2 verse 14. Ito po magkakasunod to ha. Sabi ganyan, kanya kinansela ang pag-uusig patungkol sa ating legal na utang o kasalanan na siyang tumatayo laban sa atin at nangungundi na sa atin. Kanya itong inalis at kanya itong ipinako sa krus. Amen. Ano po itong charge of our legal indebtedness? Pag sabing charge, yung kaparusahan. Okay po? Na tumatayo laban sa atin at nangungundi na sa atin. Ano po ito? Ito po yung kamatayan. Sabi natin kamatayan. Ang penalty ng law, brothers and sisters, is death. For all have sinned and fall short of the glory of God. And the wages of sin is death. Death saan? Sa impyerno at dagat-dagatang apoy. Yun po dapat ang huli nating hantungan. Amen. But thank be to God, anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Nung siya po ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, dapako sa krus, hallelujah, kanya na pong inako sa sarili niya ang lahat ng kaparusahan nating lahat. Amen. Siya na po ang nagtamasa noon, kaya nga po kinansela na ang atin pong kaparusahan. Sabi natin, kanselado na. Anong tawag sa atin ngayon? Napawalang sala na po tayo. Amen po. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, debt-free. Kaya nga po sabi sa Romans chapter 8,
verse 1 to 2. Basahin ko na sa Tagalog. Kaya nga, ngayon, sabi natin ngayon, wala nang pangungundi na sa kanila na sumasakay Kristo Jesus. Verse 2, sapagkat sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang batas ng Espiritu, sabi natin Espiritu, na nagbibigay buhay ay nagpalaya sa inyo mula sa batas ng kasalanan at ng kamatayan. Hallelujah! Amen! Mga kapatid, malaya na tayo. Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na. Kaya nga, di ba noon, nung hindi pa tayo nakakilala kay Kristo, pansin nyo noon, pag may nag-i-invite sa iyo sa church, uy, simba naman tayo. Ano siya sabi mo? Ano madalas natin sabihin? Ay, ayoko. Bakit? Kasi pag pumasok ako dyan, baka matunaw ako. Tama, mali? Nasabi nyo na yon? Ako, nasabi ko na yon. Bakit? Kasi alam ko, makasalanan ako noon eh. Bata pa lang ako, alam ko, nagsisinungaling na ako eh. Honest to goodness, sino po sa atin dito ang nakapagsinungaling na? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Taas, huwag niyo bababa, huwag niyo bababa. Sino po rito nakapagsinungaling na? Taas ang kamay. O lingon kayo sa paligid. Kita niyo mga sinungaling? Dati yon, sabi natin dati yon. Ngayon, hindi na tayo sinungaling. Amen? Kasi binago na tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Naman, palakpak kay Lord. Ito pong, actually marami po ito, pero ito po yung pinaka-basic na ginagamit ng dyablo sa buhay ng tao. Una, kasalanan. Pangalawa, yung batas. Sabihin natin batas. Now, listen. Nabanggit ko na po ito. Wala pong problema sa batas. Amen? The law in itself is not bad. Ang problema ay ano? Puso ng tao. Tama? Kung wala po kasing batas, wala po tayong tinatawag na gabay sa buhay. Kung wala pong batas, halimbawa, dito sa ating bansa, kung wala umiiral na batas, naku, magulo. Right? Sa pagdadrive nga lang eh. Kung walang speed limit yan, naku po, baka lumilipad yung mga sasakyan. Tama po. Ano po nangyayari kung yung traffic light ay walang ilaw? Ano nangyayari? Ha? Di ba kung, kasi yung traffic light, batas yan eh. Tama po. Kung wala yung traffic light, ano nangyayari? Tapos wala pang pulis, ano nangyayari? Naku, kanya-kanya unahan na yan. Ano nangyayari tuloy? Nagkakabuhol-buhol ang mga sasakyan. Tama po? Why? Kasi walang umiiral na batas. Ang Diyos po nagtalaga ng batas. Na ang kanya pong layunin ay i-guide yung kanya pong bayang Israel. Kaya lang po, dahil ang tao po ay talagang natural na makasalanan, hindi po kayang sundin lahat ng batas. Amen? Kaya po tayo po, wala tayong magawa, kahinatnan, kamatayan. Dagat-dagatang apoy, yun po ang kaparusahan. Kaya nga po, pasalamat sa ating Panginoon. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians 15:56 to 57, ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. Tingnan niyo yan. Dahil sa kasalanan, nagsisilbi itong kamandag sa ating buhay at dulot nito ay kamatayan po sa atin. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang batas. The law. Sabi natin law. Verse 57, subalit, salamat. Sabi natin, plural pala yun, thanks. Maraming salamat. Sabi natin, maraming salamat. Maraming salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng katagumpayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Kaya kung ano kahinaan mo, kapatid, minsan kung dati ka naninigarilyo, di ba? Pag pinutol mo, para ka nangangasim. Dati meron po nagsasabi, Pastor, ang tagal ko nang gustong tigilan ito paninigarilyo, kaya lang, hindi ko magawa. Anong kanta yon? Gusto kong, pero di ko magawa. Di ba?
Gusto na itigil ang pag-iinom. Kaso hindi magawa. Bakit? Kasi ang umiiral sa atin yung laman. Sabi natin laman. Diba? Mga estudyante, tingin kayo rito. Lalo na pag hindi nakapag-aral. Hallelujah. Exam. Medyo tagilid na ang grades mo. Anong gagawin mo? Minsan sinusubo na sa'yo, ayan no, igagano na sa'yo yung ano. Ayan no, tumingin ka. Ikaw naman, hindi. Hindi, ayoko. Pero, ayoko tumingin, pero nakaganon ka naman, di ba? May mga tukso sa paligid, mga kapatid, na pwedeng, pag kinagat mo ang tukso, pwede kang magkasala. Pero sabi po rito, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng katagumpayan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po. Hallelujah. Come on, purihin natin ating Panginoon. So lahat po yan, mga kapatid, yung kasalanan, kamatayan, sakit karamdaman, lahat ng pwedeng ibato ng dyablo ay hinubad na ng ating Panginoon. Wala na pong kapangyarihan ang dyablo sa buhay natin. Amen. Okay, so yan po yung una. Sabi natin, He disarmed them. Pag sinabing disarmed, hindi po ito yung pinutulan ng kamay ng braso. Pag sinabing disarmed, ito po ay talagang tinanggal lahat ng sandata ng kaaway. Okay? So pangalawa, yung letter S. Anong ginawa ng ating Panginoon sa dyablo at kanyang mga demonyo? Letter S. He shamed them. Sa Tagalog po, pinahiya sila. Ipinahiya. Okay? Sa anong paraan? Sa ating text, Colossians 2:15, and having disarmed the powers and authorities, itong term, He made a public spectacle of them. Ano itong make a public spectacle of? Ang ibig sabihin po ng public spectacle, ibig sabihin po yan sa Greek, ay, ewan ko kung tama itong pronunciation, edigmatisen, which means made a show openly. Sa ibang, in short, sabi ganyan, to cause someone to suffer public disgrace or shame. Sino po ritong pinahiya na sa harap ng maraming tao, taas ang kamay? Pinahiya ka na. Honestly. Okay? Yan. Naranasan din po namin yan. Kasi po, ito po, no? Sino po nangungupahan dito, taas ang kamay? Dati po, nangungupahan pa lang kami. Okay? Nangungupahan pa lang po kami. Tapos, para kami po ay makabayad, kasi si Papa noon nagsubok na magnegosyo noon, kaso siya po ay niloko ng mga tauhan. Kaya yung mga ininvest, printing po yun eh. Ang daming mga customers, ang daming nagpapagawa, pero hindi pinapasok doon sa kaban ng opisina. Nag-o-overtime, ginagamit yung aming equipment, kasi si Papa tiwala sa mga sa mga tao, pinagkatiwala sa mga tauhan, kumukuha ng mga job orders, pero hindi pinapasok sa kaban ng opisina, pinapasok sa kanilang bulsa. Okay? Tapos, lahat ng materialis namin nauubos, nagtataka si Papa, bakit walang kita? Hanggang sa nalaman po namin, niloloko pala siya ng mga tao, pinatanggal. Anyway, to cut the story short, nakaranas din po kami ng talagang matinding pagsubok sa buhay, hanggang sa yung bahay po namin ay naisangla, hindi kami makabayad, naremata, at nangupahan kami sa Malalit Sabi. Okay? And then, nangupahan po kami sa Green Heights. At para kami po ay makabayad, ang ginawa ni Papa, yung natitirang pera, ay nagpa-assemble ng FX. Uso pa po noon yung, hanggang ngayon, meron pa rin, di ba? Yung time na yun, FX. Okay? Bago dumating yung mga Revo, FX po noon. Sa kanya po, imbes na bumili ng brand new at bayaran na lang monthly, nagpagawa ng customized FX. Parang tangke. Okay. Yung FX namin parang tangke. Ang laki ng gulong, itsura ng FX, pero parang tangke. Ang kapal ng katawan, no?
Minsan si Papa, pag nagmamasada, pag napagod, pag wala akong pasok, pa, ako naman mamamasada. Sige, ako mamamasada. Naranasan ko yung hirap, grabe. Alam niyo po kung bakit? Habang namamasada ako, yung aircon ng FX na parang tangke, ganyan lang, hanggang dito lang. Hindi mo mararamdaman. No? Hanggang ganyan lang, oh. Kung gusto mo maramdaman yung lamig, kailangan mo gumanon. Ha, ang lamig. Kailangan mo ilapit yung leeg mo doon sa vent ng aircon. Kasi ang hina ng buga. Nung una, ang daming sumasakay. Pagpasok, pagsakay, talaga maririnig mo, ang init naman dito. Reklamo yung mga pasahero, talagang lakas ng paypay, ganyan, oh. Para lang makabayad kami ng monthly namin na renta, sige, tiis, lahat ng pangungutya. Sir, ang init naman dito. O sige, bumaba kayo kung gusto nyo. Huwag na nga. Wala na kami masakit. Titiisin nila. Tagak-taka ang pawis. Pati ako. Anyway. Tapos may mga time, kilala na nila yung FX. O, pag sasakay yung iba, bukas ng pinto, ipapasok yung kamay. Pinapakiramdaman ko malamig. Ay, mainit. Hindi sasakay, no? Kaya nawawala ng pasahero. Sa madalit sabi mga kapatid, dumating kami sa punto na nagkautang-utang. Hello? At ang utang namin sa aming nirerentahan, umabot ng 180,000. Dumating ngayon yung tatay ng may-ari. Nasa labas pa lang. Oh, kayo dyan, hindi kayo mga bayad. Alam niyo, mga kapitbahay namin, talagang silip, labas. Ano, parang ano yung gulong yun? Nasa labas, nasa gate, yung tatay ng may-ari, sinisigawan kami sa labas. Ay, magbayad na kayo ng utang niyo! Grabe, hiyang-hiya kami. No? Yun lang, na pagsabihan ka na magbayad, nakakahiya na, di ba? Amen. But wait, there's more. Sabi pa sa amin, kung hindi kayo makakabayad, ikakandado namin to. Lalabas kayo dyan ng hubot-hubad. Si Mama, naku Rainer, anong gagawin natin? Naku, paano yan? Saan tayo dadamputin yan? Si Mama talagang ano noon. Ako, kumbaga, ako na lang natitira sa amin dahil sila ate, wala na, may asawa na, si Mal may asawa na, si Kuya, meron na rin. Tapos sabi kong ganyan, ako na lang natira sa bahay, sabi kong ganyan, Ma, huwag kayo mag-alala. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Amen? Nagpapastor na rin po ako dun sa bahay pa lang namin. Tapos, dumating yung may-ari ng bahay, sabi ganyan, darating na sa Monday yung aking anak. Pag wala pa kayo bayad at andito pa rin kayo, ikakandado na namin ito, lalabas kayong hubot-hubad. Hindi nyo pwedeng ilabas ang gamit nyo. Kung anong suot nyo, yun lang ang dadalhin nyo. Yun ang banta sa amin. Mga kapitbahay, nakaganon, para mga giraffe, ang hahaba ng ulo. Dumating yung Monday. Dumating ngayon. Nasa labas pa lang. Medyo may halong Chinese eh. Alam niyo naman, medyo stricto. Sana ba yung mga yan na hindi nagbabayad? Labasan na naman mga tao. Hiyang-hiya talaga kami. Sabi ko, Lord, nakakahiya. Yun yung ibig sabihin ng made a public spectacle. Amen? Sa harap ng tao, ipapahiya ka. Tapos sabi ni Mama, Rainer, andyan na yung may-ari. Ayoko humarap dyan. Ikaw na bahala. Pasok si Mama sa kwarto. Tapos si Papa naman, sabi ang ganyan, ako Rainer, ikaw na bahala. Kasi kung ano lang magawa ko, nilubid pang bigti, wala akong pambili. Mga gano'n na lumalabas kay Papa. Sabi ko, Lord, bahala ka na po. Dumating yung may-ari ng bahay. Nandito pa rin kayo? Sabi ko ganyan, sir, pasensya na po. Nakiusap ako, madalit sabi. Sabi kong ganyan, pasensya na po kayo. Huwag po kayo mag-alala, may inaasahan po kami. Which is totoo naman. Makakabayad din po kami sa inyo. Okay? Kasi si Papa meron naging transaction somewhere at may lupa po kami na maibebenta. May lupa pa kami nun sa Pasig, ibebenta. Tapos yun ang pambabayad namin. Tapos, alam niyo sabi ng may-ari, Totoy, tawag sa akin Totoy eh. Hello, Totoy. Sabi sa akin, Totoy,
Magkano ba yung matatanggap nyo? Kasi po, ang expected namin nasa 180 to 200. Sapat po sa pambayad namin. Alam niyo, sabi ng may-ari, ganito. Kasi itong bahay na to, ipapatira ko na to sa kapatid ko eh. Nakita niya, God is Good Christian Church. Yan pa yung pangalan ng church natin dati. Sabi, ano to? Ano yan? Ano yung nakasulat na yan? Sabi ko, tuwing Sunday po kasi, meron ditong gawain. Pastor po ako. Pastor ka ba? Opo, dito kami, wala pa kaming lugar sa labas, kaya dito kami nagtitipon. Ganun ba? Yung kapatid ko na gusto ko patirahin dito, pastora din yun. Ganun po ba? Gusto ko sabihin, appear. So, yung kapatid ko gusto kong patirahin dito, pastora din. Sabi ko, sige po, nawa, bigyan niyo po kayo ng panahon. Alam niyo, sabi niya, tingin kayo, ganito na lang. Kung magkano man ang matatanggap ninyo, listen to this, sabi niya ganyan, inyo na yan. Please lang, nakiusap siya. Umalis na kayo dito, hanap kayo ng malilipatan, lahat ng gamit nyo, dalhin ninyo. Kasi gusto kong patirahin yung kapatid kong pastora dito. At yung utang ninyo, kalimutan na ninyo. Amen. That is the grace of God. Hallelujah. Amen po. Purihin natin si Lord. Pero alam nyo, yung kahihiyan sa kapitbahay, naramdaman ko po. Yun ang ibig sabihin ng making a public spectacle. Ipapahiya ka sa harap ng mga tao. Alam nyo, ginawa ng ating Panginoong Jesus, ganyan ang ginawa niya sa dyablo at sa mga demonyo. Ipinahiya niya sila. Sa anong paraan? Listen to this. Sa Mark chapter 16, verse 17 to 18. Teka, hindi yan. Unang-una, ayan, ba't nag-advance? Jesus exercised authority over demons. Ginamit niya ang authority ng Diyos laban sa mga demonyo. Ano ginawa ng ating Panginoong Jesus? Nagpapalayas siya ng demonyo. Amen? Mga kapatid, katulad ng sinabi ko kanina, sabihan ka lang na magbayad ka ng utang mo sa renta mo, nakakahiya na. Tama? Sa harap ng tao. Ano pa kaya kung palayasin ka? Mas nakakahiya ang pinapalayas. Amen. Ito po, si Kristo ay nagpapalayas ng demonyo. Now, ito idagdag ko lang bakit ba ang mga demonyo pumapasok sa buhay ng tao? Sa katawan ng tao? Trivia question. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi tandaan po natin, ang mga demonyong yan, dati po yung mga anghel. Okay po? At nung sila po ay nasa langit, sila po ay nababalutan ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Walang iniwan kay Adan at kay Eva. Bago po si Adan at si Eva nagkasala, di ba? Sila po ay hubot-hubad. Tama po ba mali? Sila po ay hubot-hubad at dahil nasa presensya sila ng Diyos, sila ay nababalutan ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya walang malis. Sabi natin, walang malis. Ang nagsisilbing damit nila, yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen po. Subalit, the moment they sinned, nung sila po ay nagkasala, doon nila na-realize, hubot-hubad tayo. Nagtakip sila at nagtago. Tama? Bakit po? Nawala ang glory ni God. Amen. Now, when it comes to the angels, nung sila po ay nasa langit, sila ay nababalutan ng kaluwalhatian ng Diyos. Pero nung sila po ay nagrebelde at sila po ay binagsak ng Diyos dito sa lupa, nawala sila sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya itong mga demonyo, sila po feeling nila hubot-hubad. Hello? That's why they want to enter bodies of people. Kasi parang takpan ang kanilang kahubaran. Naunawaan po ninyo mga kapatid? Now,
Anong ginagawa? Kaya lang, pag sila po ay nag-possess ng isang tao, sinisira nila ang buhay ng tao. Anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Pinapalayas sila. Amen. Sabi rito, Luke 11:14, Jesus was driving out a demon that was mute. Itong demon na hindi makapagsalita, nung sumapi dito sa tao, hindi na siya makapagsalita. Kaya anong ginawa ng ating Panginoon? Siya ay pinalayas yung demonyo. At nung lumayas ang demonyo, sabi ganyan, when the demon left, nung umalis ang demonyo, ang tao na hindi makapagsalita ay nakapagsalita. At namangha ang mga tao. Amen. So, sa ganyang paraan, mga kapatid, napapahiya ang mga demonyo. Bakit po? Balik ka rito, Kuya Rio. Balik ka rito, Kuya Brian. Mabilisan lang. Balik ka rito, Kuya Kit. Yan. Bakit ito, dito ka, Kuya Kit. Bakit ito nakakahiya sa Diablo? Tandaan po natin, nung una, di ba, kanina, bago nakakilala kay Jesus, ang naghahari sa buhay ng tao, ang Diablo. Tama po? Kung saan dalhin, sunod-sunuran lang tayo, ang naghahari sa buhay ng tao, ang Diablo. Right? Dumating na si Kristo. Pinapalayas ang Diablo. Palayasin mo yan. Ayan, layas. At nakakilala kay Jesus. Now, listen, huwag kang lumayo. Dito ka lang muna. Hindi pa po doon nagtapos. Hindi lang si Kristo nagpapalayas ng demonyo. It was not just Jesus exercising His authority. Ano pa po? Listen. Pangalawa, Jesus gave believers authority over demons. Amen po. Hallelujah. Yung dating demonyo, kunyari lang, na naghahari sa buhay ng tao, ngayon, yung tao binigyan ng kapamahalaan ni Kristo para magpalayas sa Diablo. Come on, palayasin mo siya. Layas! Palakpakan natin, Panginoon. Nakuha po ninyo, mga kapatid, bumaliktad ngayon ang sitwasyon. At yun po ay nakakahiya sa mga Diablo. Naunawaan po ninyo? Tingnan po natin to. Sa Mark chapter 16, verse 17 to 18, sabi ni Lord, at ang mga tanda na ito ang susunod sa kanila na maniniwala. Sino po rito naniniwala kay Kristo? Anong sabi niya? Sa aking pangalan. Ibig sabihin, in my authority, binigyan po ang mananampalataya ng authority. Sabi natin authority. Sa aking pangalan, sila ay magpapalayas ng mga demonyo. And they will speak in new tongues. Parang nawala lang dyan, naputol. At sila ay dadampot ng mga ahas o alakdan, at kung uminom lang sila ng nakamamatay, hindi ito makakasakit sa kanila. Kanilang ipapatong ang kanilang mga kamay sa may sakit, at sila ay gagaling. Amen. Hallelujah. Yung dating Diablo, demonyo na nagpapahirap sa tao, nananalig na kay Kristo, pinalaya sa kapangyarihan ng Diablo, binigyan ni Lord ng kapangyarihan. Sabi natin, kapamahalaan. At tayo na po, mga kapatid, ang maghahari sa Diablo. Amen. Tayo na ang maghahari sa demonyo. Ano mang gawa ng Diablo, ng demonyo, ay kaya na po natin itong supilin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Sabi mo sa katabi mo, we have authority. Okay, so diyan po isang paraan na pinahiya ng ating Panginoon ang Diablo at ang mga demonyo. Amen? And not only that, sa harap ng mga anghel sa langit, nahubaran ng armas itong mga demonyo. Imaginein mo, dating nasa langit, kapiling ang Diyos, binagsak dito sa lupa. At nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, wow, sila pong lahat ay hinubaran ng kapangyarihan. Amen. Sila pong lahat ay hinubaran ng armas, ng sandata. Pagtitingin sila sa langit, siguro ang mga anghel, pinagtatawanan na lang sila. I don't know, no? Pero nakakahiya po yun. Amen? Bakit? Dating naghahari, ngayon sila na ang pinapalayas. Okay po?
So Jesus shamed them. Sabi natin, made a spectacle of them. Ayan. Okay? So yan po yung letter S. And lastly, yung letter T. Para makumpleto itong DST. Ano sa tingin nyo? Anong ginawa ni Kristo? Jesus triumphed over them. Okay? Sa ating text, una, by Jesus' death on the cross. Paano napagtagumpayan ni Kristo itong dyablo at ang mga demonyo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo? Tingnan niyo po yung picture. Ano nakikita niyong picture? Ang picture na yan ay larawan, kunyari ng ating Panginoong Jesus, buhat-buhat ang kanyang krus, papunta po sa Calvary. Okay? Tandaan po natin yan. Basahin natin ating teksto. Sa Colossians chapter 2 verse 15, sabi yan, and having disarmed the powers and authorities, tapos na tayo dyan, He made a spectacle, a public spectacle of them. He shamed them. And lastly, triumphing over them by the cross. Sila ay napagtagumpayan niyang lahat sa pamamagitan ng krus. Okay po? Anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? He died on the cross. Sabi natin, He died. Now, listen. Yung buhat-buhat, nung una, buhat-buhat ng ating Panginoon, yung krus, no? Ano pong ginawa sa ating Panginoon? Di ba pinalakad po siya? Hindi lang po siya hinatid doon sa Golgotha, tama? At pinako agad. No. Hindi po ganun ang pinagawa sa Kanya. Anong pinagawa sa ating Panginoong Jesus? Siya po ay pinabuhat ng napakalaki at mabigat na krus. Tama po. At siya po ay pinalakad. Di ba? Siya po ay pinalakad. That's why hanggang doon sa Golgotha kung saan siya po ay ipapako. Kaya nga po mga kapatid, I entitled this, The Death March. Why? Kasi ang ating Panginoong Jesus, habang buhat-buhat po niya yung krus na kanyang pasan, siya po ay pinamarcha, siya ay pinalakad patungo sa kanyang kamatayan. Nakuha ninyo mga kapatid? Jesus was marching towards His death. Patungo sa Golgotha kung saan po siya papahirapan, kung saan siya ipapako, at kung saan iaalay niya ang buhay para sa iyo at para sa akin. Amen? Mga kapatid, Jesus experienced the death march. Sabi natin, death march. Kung anong naranasan ng mga sundalo natin dati, wala po yan sa kalingkingan ng ginawa ng ating Panginoon. Hindi lamang siya lumakad, meron po siyang pasan-pasan patungo sa kamatayan. Pero alam niyo bakit yun nagawa ni Lord? Kung ang ating mga dating mga sundalo, ang kanilang inspirasyon, pag ako mabuhay dito sa death march na ito, muli ko makikita ang aking mga mahal sa buhay, muli ako magkakaroon ng panibagong buhay, makakalaya ako. Yun ang kanilang inspirasyon. Pero marami po sa kanila ay hindi naging matagumpay. Amen. I believe in my heart when Jesus Christ was carrying His cross, nung naranasan niya yung tinatawag na death march sa kanyang buhay, ang tanging niyang inspirasyon, kung ito mabuhat ko, kung ito madala ko doon sa Golgotha, kahit ako ay ipako sa krus, makikita ko ang mga kaluluwa na maliligtas dahil sa aking ginawa. Amen. Jesus experienced death march for you and for me, mga kapatid. Hallelujah. Come on, purihin natin ating Panginoon. Matinding death march po ito para sa ating Panginoon. Pero hindi niya alintana. Bakit? Kasi alam niya isang araw, sabi nga sa Philippians chapter 2, no? Who for the joy set before Him endured the cross. Amen? Despising its shame. Alam nyo, ang ginawa kay Lord, He was made a spectacle
pinahiya ang ating Panginoong Jesus. Nung karga-karga niya yung krus na yan, sa harap ng tao, nakakahiya yan. Bakit? Kasi ibig sabihin, ikaw ay kriminal. Kaya yung krus na yan, yan yung death sentence mo. Kumbaga sa panahon natin, para po yung silya elektrika. Pero hindi alintana ng ating Panginoon yung kahihiyan. Bakit? Kanya po yung talagang pinagtiisan, pinagtiyagaan, dahil po para sa ating mga kaligtasan. Amen. Come on, purihin natin si Lord. Purihin natin si Lord. Napagtagumpayan po niya yung death march niya hanggang siya po ay napako sa krus ng Kalbaryo. Amen? Tunay po siyang namatay. Sabi natin namatay. Tingin kayo. Pero ito yung twist. Ito yung twist. Yung kala ng demonyo, kala ng diablo, tawa sila. Pati yung mga sundalo, pati yung mga pariseyo na talagang nagpapako kay Kristo, tawa sila ng tawa, katapusan mo na. Kala nila, kala ng diablo at ng demonyo, pag si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tapos na ang plano ng Diyos. Hindi na mangyayari yan. Hindi mangyayari ang plano ng Diyos. Yun ang akala nila. Amen? Yun ang akala nila. Pero hindi po doon nagtatapos ang kwento. Sabihin natin, but wait, there's more. What is more? Listen to this. How did Jesus triumph over his enemies, over the devil and the demons? Number one, hit by dying on the cross. Yes, namatay siya, subalit hindi siya nanatiling patay. Subalit he overcame them by Jesus' resurrection from the dead. Si Kristo ay namatay, yes, siya'y nilibing, pero pagsapit na 3 araw, siya'y nabuhay na maguli. Amen. Come on. At doon po na kompleto ang katagumpayan ng ating Panginoon. Tingnan po natin ito sa Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Sabi po rito, matapos mamatay ng ating Panginoon, at siya'y nabuhay na maguli, sabi rito, kaya nga, ang Diyos ay nagtaas sa Kanya sa kataas-taasang lugar. Sabi natin, kataas-taasang lugar. Ito yung sinasabing sovereignty. Amen. Yung kataas-taas, yung kapamahalaan ng ating Panginoon, at sabi ngayon, at ibinigay sa Kanya ang pangalan na mas mataas pa sa lahat ng mga pangalan. Amen. Verse 10, nasa pangalan ni Jesus, lahat ay luluhod at lahat ay yuyukod. Amen. Anumang sakit karamdaman, yuyukod yan, luluhod sa ating Panginoon. Amen. Ang diablo at lahat ng demonyo, yuyukod yan at luluhod sa pangalan ng ating Panginoon. Saan daw? Sa langit, mga anghel, yumuyukod yan sa ating Panginoon. Sa lupa, kaya tayo rin po ay sumasamba, yumuyukod sa ating Panginoon. Amen. At sabi rito, at sa ilalim ng lupa. Sino yung mga yon? Yung mga laman lupa. Kasama doon ang diablo at ang mga demonyo. Yuyukod sila sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi sa verse 11, at lahat ng dila ay kikilalanin na si Jesucristo ay Panginoon sa kaluwalhatian ng Ama sa langit. Hallelujah. Amen. Kaya mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagtagumpay laban sa diablo at mga demonyo. Amen? At hindi pa doon tapos. Sabi natin, but wait, there's more. Ano yon? Sino po mananampalataya dito? Sabi ni Lord, in this world, sa mundong ito, kayo'y magkakaroon ng samut-saring problema. Subalit ng pagtagumpayan ko ang mundo. At lahat na nananampalataya kay Kristo ay maging matagumpay kasama ang ating Panginoon. Sino po may problema dito? Taas ang kamay. Tingin nyo, ang problema ninyo, sabi dito, lahat daw ay yuyukod di ba? Anong problema mo? Yuyuko yan sa pangalan ni Kristo. Amen? Susuko yan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Dahil siya ay kataas-taasan at siya ay makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, kaya magtatagumpay ka. Come on, sabi mo, yugyugin mo katabi mo, magtatagumpay tayo.
Kaya in conclusion mga kapatid, yung ating POWs noon, yes, nakaranas sila ng Death March, Bataan Death March, at ang kanilang inspirasyon para mabuhay, praise God, ay makita ang kanilang mga mahal sa buhay. Amen? Maraming namatay, yes, pero marami din po ang nabuhay. At yung mga nabuhay, pagdating ng Liberation Day, wow, nakapiling po nila ang kanilang mahal sa buhay. Ganon din po, mga kapatid. Hallelujah. Ang ating Panginoong Jesus, nakaranas siya ng tinatawag na Death March. Bakit? Number one, kailangan po niyang mabawi yung authority. Sabi natin yung authority. At paano niya na-establish ang kanyang sovereignty? Kailangan pong ma-establish niya yun eh. So ginawa po niya yan. Ayan, how did Jesus establish His sovereignty over the devil and demons? Huwag po natin kakalimutan yung DST. Hindi a daily saving time, a daylight saving time. Pero po, ibig sabihin yan, ang ating Panginoong Jesus, He disarmed the devil and demons. Kanyang hinubaran ng armas ang diablo at mga demonyo. Amen? And not only that, He shamed them. Kanyang pinahiya itong mga demonyo. Itong diablo ay kanyang pinahiya hindi lang sa harap ng mga tao, kundi sa harap ng mga anghel sa langit. Amen. And lastly, He triumphed over them. Pinagtagumpayan niya sila sa anong paraan. Kung ang ating POWs, ang kanilang inspirasyon, ang kanilang mahal sa buhay, ang ating Panginoong Jesus dumanas ng Death March. Kasi ang inspirasyon niya ang makita ang bawat isa sa atin na alam niyang maliligtas isang araw. Amen. Hallelujah. 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 Mga kapatid, Jesus experienced Death March for you and for me. Kaya andun man tayo sa huling hantong ng ating buhay, siya sabi mo wala ka ng pag-asa, may pag-asa sa ating Panginoon. Amen. Ano mang problema mo, sabi mo, my backs are against the wall, I have nowhere to go. Mga kapatid, meron ka pang mapupuntahan dahil may plano pa ang Diyos sa buhay mo. Amen po. Hallelujah. Kamang palakpakan natin ating Panginoon. Did you learn something today? Tayo pong lahat ay tumayo. At doon nabuhay na maguli ang ating Panginoon, ayan o, pahiya ang kanyang mga kaaway. Amen? Tayo pong lahat ay yumukot pumikit. Lord, salamat po sa salita ninyo sa hapon na ito. At bilang pagtatapos po ng aming paksa patungkol po dito sa the sovereignty of Jesus Christ, Lord, salamat sa amin pong napag-aralan at natunghayan. Dalangin ko ang bawat isa, Lord God, anumang kanilang tinaranas sa kanilang buhay. Lord, marahil sila po ay dumaranas ang quote-unquote death march. Ang negosyo, Panginoon, ay malapit na pong magsara, tumigil o anuman. Yung iba po ay hindi na po matustusan ang pag-aaral. Panginoon, salamat dahil sa ginawa po ninyo that you have sovereignty over the devil and the demons. Kayo po ay may kapamahalaan, may kapangyarihan sa lahat ng aming problema. At Lord, matutustusan anumang aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Salamat po, O Diyos, at dalangin ko, O Diyos, na ito po ay patuloy po namin maunawaan na kung kayo ay nagtagumpay, kami mananampalataya sa inyo ay magtatagumpay din. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat magsabi ng Amen and Amen. God bless you. Sabihin mo sa kaliwat kanan, you are victorious. Sige po, makakaupo na po tayo at dako na po tayo sa ating pagbibigay. Hello, good afternoon po sa lahat. Bago po tayo tuloy po sa tithes and offering, may share lang po akong Bible verse and ang tatlong significance ng verse na po ito. Sabi po sa Malakias 3 verse 10,
dalhin ninyo ang buong isang kapung bahagi sa tahanan ng Diyos upang may pagkain sa aking bahay. Subukan ninyo ako sa bagay na ito. Meron pong 3 mga benefits po sa pagsunod po sa verse na to. Yung isa po doon, ang pagsusunod sa dulot ng pagpala. Kasi sabi sa Malakias 3 verse 10, kapag tayo ay tapat sa pagbibigay, bubuksan ng Diyos ang durunggawan ng langit at ibubuhos ang kanyang masaganang biyaya sa atin. Pangalawa, pinapalakas nito ang ating pananampalataya. Ang pagbibigay ng ikapo ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa Diyos bilang ating tunay na tagpabigay, hindi sa ating trabaho o kayamanan. Tapos lastly, benefits and reasons po kung ba't tayo nagbibigay ay sa pagsuportahan po ng ating simbahan at sa mga nananangailangan. Ang ating ikapo ay tumutulong sa mga ministeryo natin at sa misyon upang maikalat ang salita ng Diyos at matulungan ang mga nangailangan at kapwang tao po natin. So, let us all pray for the tithes and offering. Dear Heavenly Father, thank you for this day, Lord. Thank you for another blessed Sunday and another blessed word shared by my Father, Lord. Lord, I pray and bless. I pray that you bless those hands that will give their tithes and offerings towards you today, Lord. And I pray that you return it tenfold towards them. I pray for a blessed week, Lord, for each and every one of the people here today, Lord. I continue to pray for the growth of this church, that we may expand in numbers and that more people will come to you, Lord. So again, lift you all the highest praise and honor and glory. Forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Okay, sige po. Maaari na nating ilagay dito ang ating pagbibigay. Timbahay, you may give your tithes and offering through our GCash. Naka-post po yan sa ating online. Giver yan, paglaki niyan. Okay, sige po. Tayo po lahat ay tumayo. Are you blessed? Are you blessed? Hallelujah. Sino po matagumpay dito? Taas ang kamay. Sabi po sa Bible, for we are more than conquerors through Christ who loves us. Amen? Praise God. Higit pa rin po tayo sa mananagumpay. Oh, by the way, mga kapatid, please continue to come until next week. Although wala po kami, pamilya, kasi tonight at 11:10 kami po ay lilipad papuntang Australia to attend a wedding ng pamangkin po ni Doktora. Okay po? So, please pray for our trip. Okay, balik po namin is April 8. Okay, by God's grace, and then yon. So, one Sunday lang po kami mawawala. But please, continue to come. Amen. Okay, iniisip ko kung sasabihin ko ba o what, mas maganda nang alam po ninyo para pag wala kami next week, alam nyo na. Amen? Timbahay, continue to make tutok. Hallelujah. Nagagaya na ako sa mga bata. Patuloy lang po tayong tumutok sa ating pong live. Amen. Iunat po natin ating kamay sa ating pagbibigay. Praise the Lord. At tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa pagtatapos po ng aming paksa patungo po sa inyong soberenya, sa inyong kapangyarihan, Lord God. Lord, patuloy niyo po kaming tulungan na ma-absorb lahat ng aming natutunan na tunghayan sa hapon na ito. Napagtagumpayan niyo na po, Panginoon, ang diablo at ang mga demonyo at lahat ng kanilang gawain. At sinabi po ninyo, kami mananampalataya, Lord God, sa inyo. May mga tanda na susunod po sa amin. At isa po doon, Lord God, ang yung pong kapamahalaan na galing sa inyo, na kami po ay maari makapagpalayas ng mga demonyo, Lord God.
Lord, help us to recognize that authority at hindi po kami matatakot bagkus iiral po ang pananampalataya sa aming mga puso. Thank you, Lord God. At Lord, tiyataas po namin ang pagbibigay na ito. Lahat na nagbigay, O Diyos, hallelujah, dito man sa kaban na ito o sa pagpapadala sa GCash o sa anumang paraan, Lord, ibalik niyo po ito ng hustong takal, siksik, liglig at nag-uumapaw. Bless your people, Lord God. Itaas po natin ating kamay sa Panginoon. Lord, I commit to your people right now, anumang pangangailangan, anumang quote-unquote death march ang kanilang nararanasan na para bagang wala ng pag-asa sa anumang aspeto ng kanilang buhay. Lord, sila po ay magtatagumpay dahil po sa inyong ginawa para po sa amin sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord God. Bless your people right now dito sa lugar na ito at sa kanilang tahanan. At tanggapin niyo po lahat ng kapurihan, kataas-asang pagsamba, parangal, papuri, dahil kayo lamang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng ito. Dismiss us in your love, O God. This we pray in Jesus Christ's mighty name. Everybody say, Amen. Amen. Palakpak sa ating Panginoon. Wala mo nang kikilos na masama. Bago ko makalimutan, tapos na po tayo. Pero I just want to pray for those na nag-celebrate at magsa-celebrate ng birthday ngayong buwan ng Marso. Meron po ba? I just want to pray for you. Sige po, lumapit po dito. Ayan. Ayan, mga birthday celebrants po natin ngayong buwan ng Marso. Ayan, 2 sila. 3. O yan, may makakainan na tayo. Praise God. Joke lang. Okay. So, sige po, humarap po kayo doon sa tao. Ayan. Okay, sa ating kongregasyon. Iunat po natin ating kamay sa kanila. And let's speak blessing to them. Hallelujah. Lord, marami pong salamat sa buhay ng aming mga kapatid. Unang-una si Kobe, si Sister Josie at si Sister Edlin, Lord God, na magdiriwang ng kaarawan ngayong buwan ng Marso hanggang bukas, O Diyos. Salamat sa panibagong taon na diagdag niyo po sa kanila. Nawa ang panibagong taon na ito ay magiging makasaysayan po sa kanila, Lord God, at makabuluhan at magagamit, Lord God, para po sa inyong kalawalhatian sa patuloy po nilang paglilingkod sa inyo. Ano mang pangangailangan kayo po tumugon, bigyan niyo po sila ng karunungan, Lord God, hallelujah, at kaalaman na at lalalim po, mas makikilala ka po nila sa kanilang buhay. At anumang kanilang ginagawa, estudyante man, si Kobe at yung mga nanay, Lord, prosper the works of their hands. Thank you, Lord God. We honor and magnify you in Jesus Christ's mighty name. Everybody say amen and amen. God bless you, mga kapatid, and see you again next week. Amen.